Gilas Pilipinas na sweep ang Guam, mission accomplished. Susunod nilang makakalaban New Zealand Tall Blacks at Australia Boomers sa February. Ngayon pa lang pinaghahandaan na ni Coach Tim Cone at ng buong Gilas Pilipinas ang mga powerhouse teams na tumalo sa atin noong nakaraang FIBA Asia Cup. At ngayong February, merong mga nakatagong baraha si Coach Tim Cone na magiging panggulat sa New Zealand Tall Blacks at Australia Boomers sa February. Yan ang mga pag-uusapan natin ngayon, kaya huwag mong kalimutan na mag-comment at mag-suggest din para malaman ang opinion mo. Mission accomplished ang Gilas Pilipinas sa dalawang huling laban nila kontra Guam sa katatapos lamang na FIBA qualifiers para sa FIBA World Cup sa 2027. Napakaganda ng ipinakitang laro ng ating mga players mula sa ating pambansang kupunan na Gilas Pilipinas, kung saan parehong lopsided win ang nagawa nila kontra Guam sa Guam mismo at dito sa Pilipinas kamakailan lamang. Marami nagsasabi na ito na yung tamang kombinasyon ng mga players at sinasabing minor changes na lamang ang kinakailangan ni Coach Tim Cone para sa mga susunod na window, lalo na nga at ang New Zealand at Australia Boomers na ang makakalaban natin sa February at sa July. Napakaganda ng ipinakitang debut ni Quintin Milora Brown o QMB para sa Gilas Pilipinas, kung saan naasahan nito ni Coach Tim Cone pagdating sa rebounding at ganun din sa kanyang interior defense at offense. Napakalaking bagay na meron tayong isang QMB na maaasahan ni Coach Tim Cone pagdating sa shaded lane na masasabing intimidating presence talaga sa mga kalaban natin na Guam national team na meron din namang matatangkad na players sa kanilang frontline. Magandang naging kombinasyon o mix ng mga veteran at mga batang players ng Gilas Pilipinas na pinangungunahan nila Justin Brownlee, Junmar Fajardo at Japet Aguilar na pawang naging mentor ng mga batang frontline natin na sila QMB na bagong salta namang sa Gilas Pilipinas, kasama si AJ Edu, Carl Tamayo at pati na rin si Kevin Kiambao. At pagdating sa gwardiya ng mga Gilas Pilipinas, dahil medyo lightweight lang naman ang Guam o hindi kasing lakas ng ibang kupunan na nakalaban ng Gilas Pilipinas, ay masasabing nagawa naman nila Scotty Thompson, Chris Newsam, CJ Perez at ng bagong point guard ng Gilas Pilipinas na si RJ Abarrientos ang kanilang trabaho sa pag-facilitate ng mga plays ng triangle offense ng Gilas Pilipinas. Naasahan din pagdating sa scoring at kanyang depensa si Dwight Ramos na very dependable noon pa. At masasabing ito na lamang yung posisyon na medyo may konting kakulangan ng Gilas Pilipinas dahil hanggang ngayon ay wala pa rin tayong lights out 3-point shooter na pwede nating asahan pagka nakalaban na natin ang mga powerhouse teams na New Zealand at Australia Boomers na pawang matatangkad at mga shooters. At pagkatapos nga ng dalawang matagumpay na panalo ng Gilas Pilipinas ay ayon nga mismo kay Coach Tim Cone ay nag-iisip na sila at nagpe-prepare na para sa susunod na laban kontra sa New Zealand Tall Blacks sa February 26 dito sa Pilipinas at ganun din sa Australia Boomers sa March 1 dito rin sa Pilipinas. Ayaw umanong mapahiya ng SBP at Gilas Pilipinas sa ating home crowd, kung saan i-host nga natin ang New Zealand sa February 26 at Australia Boomers sa March 1, 2026. Kaya kinakailangan umano na bumuo ng isang napakalakas na lineup ng Gilas Pilipinas na po pwedeng mag-match sa bawat aspect ng laro at mga players na rin ng New Zealand Tall Blacks at Australia Boomers. At masasabing ito na ang pinaka-critical na mga magiging laban ng Gilas Pilipinas para sa FIBA qualifiers. Dahil kinakailangan makaisa man lang tayo dun sa dalawang laban na yan sa February at sa March. At kung suswertehin, bakit hindi natin dalawahin? Gayong kaya naman natin tapatan yung mga players ng mga powerhouse teams na Australia Boomers at New Zealand Tall Blacks. Halos sakto sa recovery ni Kai Sotto na sinasabing magbabalik aksyon na sa Japan B-League ngayong December at masasabing in full action na pagdating ng January. Kaya yung February window na late na rin dahil February 26 mangyayari yun ay magiging saktong-sakto na fit to play na itong si Kai Sotto na hanggang ngayon ay patuloy pa rin nagre-recover mula sa kanyang ACL injury na nakuha niya noon sa Japan B-League Division 1. Napakalaking bagay nitong si Kai Sotto sa kanyang height na 7'3",
para sa ating pambansang kupunan na Gilas Pilipinas kontra sa mga magiging laban natin kontra New Zealand All Blacks at Australia Boomers, dahil hindi lamang height ang madadala nitong si Kai Sotto, kundi pati na rin yung kanyang international experience mula sa paglalaro noon sa Australia NBL, sa Japan B-League, sa FIBA World Cup noong 2023 at sa mga nagdaang FIBA qualifiers. Nakasama siya ni Coach Tim Cone sa kanyang lineup. Hindi rin makakalimutan ang mga nagawa ni Kai Sotto noon sa Olympic qualifying tournament noon sa Riga, Latvia, kung saan ginulat ng Gilas Pilipinas ang host team na Latvia nang talunin ang kanilang koponan para sa nag-iisang panalo ng Gilas Pilipinas noon sa Olympic qualifying tournament noong 2024. At sa unang pagkakataon, may i-unleash ni Coach Tim Cone ang kanyang triple tower. Pangungunahan nga nitong si Kai Sotto kasama ang long-time partner niya sa frontline na si AJ Edu at ang bagong salta sa Gilas Pilipinas na si QMB. Magsisilbing mentor naman sa kanila ang matagal ng mainstay at veterano na sa Gilas Pilipinas na si Junmar The Kraken Fajardo. Kumbaga, hindi lang triple tower, quadruple tower pa kung tutuusin. Dahil pagdating ng February, 4 na ang players natin na merong 6'10" pataas ang height at kakayanin na natin makipagsabayan sa mga matatangkad din na frontline ng New Zealand All Blacks at Australia Boomers. Opensa at depensa ang maaasahan ni Coach Tim Cone dito kay Kai Sotto dahil kabisado na nito yung kanyang triangle offense. At dahil improving na rin itong si Kai Sotto dahil meron na nga rin tong perimeter shooting na isa na rin sa magiging advantage ng Gilas Pilipinas frontline pagdating ng February window sa 2026. Pero ang pinakamalaking bagay dyan yung intimidating presence ng isang 7'3" na si Kai Sotto sa shaded lane, dahil ito lamang ang masasabing pantapat ng Gilas Pilipinas sa mga matatangkad na players ng New Zealand All Blacks at Australia Boomers. Kaya asahan natin na pagdating ng February window ng FIBA qualifiers para sa FIBA World Cup sa 2027 sa Doha, Qatar, ay magandang magiging laban ng Gilas Pilipinas sa pangunguna ng ating frontline na meron na nga tayong triple tower na Kai Sotto, AJ Edu, QMB. Idadagdag pa ang magiging pang quadruple tower na si Junmar Fajardo. Kaya malaki na ang pag-asa natin na manalo kontra sa New Zealand All Blacks at ang undefeated sa FIBA Asia simula nang emerge ng FIBA ang Asia at Oceania na world rank number 6 na Australia Boomers. Ang pinakapakay na lamang natin doon, kahit makasplit man lang tayo o manalo ng isa sa dalawang laban na yon, pero syempre mas maganda kung masisip din natin yon dahil dito gaganapin yon sa Pilipinas, para di lang mga Gilas Pilipinas players ang masaya, kundi pati na rin ang buong Pilipinas. Pero hindi lang si Kai Sotto at ang ating quadruple tower ang magpapalakas sa ating pambansang kupunan na Gilas Pilipinas pagdating ng February window kontra New Zealand at Australia Boomers. Dahil sinasabing merong mga nakatagong baraha itong si Coach Tim Cone na dalawang players na sinasabing hindi muna talaga sinadya na ipasok nakaraang November window ng FIBA qualifiers dahil magsisilbi umanong panggulat ang parehong players pagdating ng February, lalo na sa world rank number 6 na Australia Boomers. At ang player na yan ay walang iba kundi itong si Juan Gomez Del Llano na nakat sa 12-man lineup ni Coach Tim Cone nitong nakaraang November window, na ayon nga mismo kay Coach Tim Cone ay magiging future point guard ng Gilas Pilipinas. Maaaring hindi nga muna isinama ni Coach Tim Cone itong si Juan Gomez Del Llano sa nakaraang 12-man lineup ng Gilas Pilipinas kontra Guam, dahil ayon nga mismo kay Coach Tim Cone ay hindi pa ganun kakabisado ni Juan Gomez Del Llano ang triangle offense ng Gilas Pilipinas. Masyado raw sensitibo ang posisyon na point guard para isabak agad itong si Juan Gomez Del Llano na ilang araw pa lang nakakapag-practice para sa Gilas Pilipinas at sa kanilang offensive pattern na triangle offense. Alam naman natin na systematic at very conflicting ang triangle offense ni Coach Tim Cone sa Gilas Pilipinas. Kaya sinasabing mas pinili niya umano na ipasok muna si RJ Abarrientos na meron ng sapat na knowledge di lamang sa Gilas Pilipinas triangle offense kundi pati na rin sa Barangay Ginebra San Miguel triangle system. Dahil sa naging desisyon na yon ni Coach Tim Cone, maraming nagulat, nagtaka at marami rin ang nagalit
dahil mas karapat dapat daw na ipasok itong si Juan Gomez del Llano at masasabing ito raw yung tamang panahon para mag-experiment sa kanyang lineup si Coach Tim Cone dahil hindi naman ganun kalakas ang Guam kumpara sa mga makakalaban natin sa February na New Zealand All Blacks at Australia Boomers. Pero nanindigan si Coach Tim Cone na magsisilbi pa rin naman daw parte ng pool ng Gilas Pilipinas ni Coach Tim Cone itong si Juan Gomez del Llano sa mga susunod na windows ng FIBA qualifiers o kung kailan ito kakailanganin ni Coach Tim Cone para sa Gilas Pilipinas. At sinasabing nire-reserba nga umano ito para sa February window ng FIBA qualifiers para hindi umano ito may scout ng ating makakalaban na mga powerhouses na New Zealand All Blacks at Australia Boomers. At ang masasabing pagbabasehan lamang nila sa laro nitong si Juan Gomez del Llano ay yung kanyang mga last games sa Converge Fiber Xers at ganun din sa KBL sa Seoul SK Knights na parehong malayo sa triangle offense ng Gilas Pilipinas. Kaya masasabing tactical move din ito ni Coach Tim Cone at magsisilbing panggulat nga sa mga makakalaban nating powerhouses na teams sa February. Kung titignan natin, may point si Coach Tim Cone doon. Dahil kung sinabak na nga niya at sinama niya na sa 12-man lineup itong si Juan Gomez del Llano, ay may makikita ng background ang New Zealand All Blacks at Australia Boomers kung papaano ilalaro nitong si Juan Gomez del Llano ang triangle offense. Kahit nasabihin natin na lightweight lamang yung Guam, pero makikita na kung anong magiging role niya sa nasabing koponan at kung papaano niya i-orchestrate ang triangle offense ni Coach Tim Cone sa Gilas Pilipinas. Sa February, maaring mangangapa itong si Juan Gomez del Llano dahil kung sakasakali, yun ang magiging first actual game nitong si Juan Gomez del Llano suot ang Gilas jersey at para i-orchestrate ang triangle offense ng Gilas Pilipinas. Pero siguro naman sapat na yung naging training niya at practice nitong nakaraang November at pagdating nga ng February, magbabalik training ulit at practice ang Gilas Pilipinas ay masasabing meron ng background o knowledge itong si Juan Gomez del Llano para sa triangle offense ng Gilas Pilipinas. Kumbaga, meron na siyang baon papunta ng February window. Kaya hindi na nga ito mangangapa at masasabing actual game na lamang ang kinakailangan itong i-adjust sa pag-orchestrate ng triangle offense. Pero hindi lamang pag-facilitate ang kinakailangan dito kay Juan Gomez del Llano ni Coach Tim Cone para sa Gilas Pilipinas sa February window, kundi pati na rin yung kanyang all-around game, lalo na pagdating sa kanyang opensa. Dahil complete package nga itong si Juan GDL na po pwedeng maglaro o sumalaksak sa loob at po pwede rin na tumira lamang sa labas hanggang sa 3-point area na kailangan ng triangle offense ni Coach Tim Cone, lalo na nga at mas matatangkad ang mga players at mga point guards mula sa New Zealand All Blacks at Australia Boomers. Kumbaga, hindi na magiging mismatch ang ating point guard spot dahil sa height na 6'1" nitong si Juan GDL ay masasabing match lamang ito kontra sa mga point guards ng New Zealand at Australia. At ang pinakamagandang mangyayari nga niyan, hindi na mahihirapan sila Scottie Thompson at si Chris Newsome na pinipilit talagang maging point guard ng Gilas Pilipinas, gayong mga combo guard ito at masasabing mas komportable sa 2-guard position kesa sa pagiging isang facilitator o point guard para sa Gilas Pilipinas. Kitang-kita na hirap sila Chris Newsome at Scottie Thompson na mag-point guard kay Coach Tim Cone sa loob ng game. Si Scottie Thompson mas sanay yan sa mga hustle plays habang si Chris Newsome mas sanay naman na sumasalaksak o kaya ay tumira ng mga short hanggang medium range jump shots. Kaya kung meron silang makakasabay sa loob na isang Juan Gomez del Llano na magpa-facilitate ng mga plays para sa triangle offense ni Coach Tim Cone sa Gilas Pilipinas ay hindi na mahihirapan yung dalawang players na yon at baka mailabas na talaga nila ang kanilang tunay na laro kapag kasabay nila sa loob ang isang point guard kagaya nitong si Juan Gomez del Llano. Kaya siguradong magiging malaking tulong talaga itong si Juan GDL sa magiging 12-man lineup ng Gilas Pilipinas pagdating ng February 26 game kontra New Zealand at sa March 1 naman kontra sa Australia Boomers. At ang isa pang baraha o player na tinatago ni Coach Tim Cone para sa February window ng FIBA qualifiers para sa FIBA World Cup sa 2027 sa Doha, Qatar ay ang nag-aayos na ngayon ng kanyang naturalization process para sa Gilas Pilipinas na si Benny Boatwright. Nakikipagtulungan na umano ang SBP sa ating Kongreso at Senado para mapabilis
ang naturalization process nitong si Benny Boatwright at para maihabol daw ito sa February window ng Gilas Pilipinas para sa FIBA qualifiers. At sinasabing kung maihahabol nga daw itong si Benny Boatwright o magiging naturalized na nga ito o fully granted na yung kanyang naturalization process pagdating ng February, ay isasabak na nga umano ito ni Coach Tim Cone sa isa sa mga laban ng Gilas Pilipinas kontra sa Australia Boomers. At ang plano nga umano ni Coach Tim Cone ay si Justin Brownlee pa rin ang paglalaruin niya kontra New Zealand Tall Blacks. Dahil kitang-kita naman na nung last game nila nung FIBA Asia Cup kontra New Zealand Tall Blacks ay kinaya naman ni Justin Brownlee na makipagsabayan sa mga players mula sa New Zealand. Pero pagdating nga ng laban nila nung quarterfinal sa FIBA Asia Cup kontra Australia Boomers ay nalimitahan ng nasabing world number 6 ranked team sa single digit scoring si Justin Brownlee. At halos hindi naramdaman ang presensya nito sa kabuuan ng laro. Kaya ang balak nga umano ni Coach Tim Cone, si Justin Brownlee maglalaro sa New Zealand bilang naturalized player. At kung maihahabol nga itong si Benny Boatwright ay sa Australia Boomers ay ito ang isasabak bilang ating naturalized player. Bukod kasi sa mas matatangkad ang mga players ng New Zealand at mga shooters, ay kinakailangan din natin makamatch yung ganong mga players nila dahil ito nga si Benny Boatwright ay isang 6'10" at isang strict shooter pagdating sa 3-point area. At dahil na-check na nga ng Australia Boomers coaching staff kung paano pipigilan si Justin Brownlee, ay sinasabing magandang ipamalit muna umano itong si Benny Boatwright para magsilbing panggulat sa laban ng Gilas kontra Australia Boomers sa March 1. Matinding floor spacing ang magagawa nitong si Benny Boatwright dahil sa kanyang napakataas na accuracy pagdating sa 3-point area. Dahil meron na nga tayong Kai Soto, AJ Edu, QMB at Junmar Fajardo na ating quadruple tower, ay siguradong hindi na tayo mahihirapan pagdating sa ating frontline at rebounding. Kaya malayang makakabato ng mga tres itong si Benny Boatwright dahil may maasahan na siyang magre-rebound sakali man na magmintis ito. At kagaya nga ng ating nabanggit kanina, yung floor spacing ability nitong si Benny Boatwright ang siyang magiging daan para matalo natin sa unang pagkakataon ang Australia Boomers. Bukod kasi sa halos sure ball ito pagdating sa 3-point area, mahahatak niya pa yung babantay sa kanya. Kaya po pwede itong mag-issue ng mga pasa papasok ng shaded lane na siguradong luluwag dahil sa ma-attract nitong depensa mula sa 3-point area. At pagdating ng international play, ganyan na ganyan ang mga galawan na kinakailangan ng Gilas Pilipinas na meron talagang isang legitimate floor spacer kagaya nitong si Benny Boatwright na matangkad at very accurate pagdating sa 3-point shooting. Masasabi naman natin na minsan na rin nagawa ni Justin Brownlee, yun nga lang, kailangan din natin pagbasihan yung last game niya kontra Australia Boomers kung saan na-check na nga ang laro nito at hindi talaga nakaporma sa mga matatangkad at mabibilis na players mula sa Australia. At kagaya ng mangyayari kay Juan Gomez Del Llano ay hindi nila alam kung paano i-scout itong si Benny Boatwright para sa triangle offense. At ang magiging basehan lamang nito ay yung kanyang mga magiging last game sa Taipei Fubon Braves sa TPBL at East Asia Super League. Kumbaga magiging clueless sila pagdating kung paano mai-orchestrate nitong si Benny Boatwright ang triangle offense sa pamamagitan ng kanyang 3-point accuracy na sinasabing magiging pangunahing sandata ng Gilas Pilipinas pagdating ng laban nila sa Australia Boomers sa March 1. Pero hindi lamang naman yung 3-point accuracy ang maaasahan ng Gilas Pilipinas dito kay Benny Boatwright dahil bukod nga sa tangkad nito na 6'10" ay malapad din ang kanyang katawan ay mahusay din itong pumoste. Kaya kung sakaling hindi mag-click yung ating quadruple tower ay meron pa tayong maaasahan na isang Benny Boatwright na poposte sa shaded lane na po pwedeng maka-attract ng mga double teams at maipasa o ma-leak out sa mga ating open na shooter. At masasabing intimidating presence din ito pagdating sa depensa dahil mahusay din ito sa rebounding at ganun din sa kanyang shot blocking ability. Kaya umaasa si Coach Tim Cone at ang SBP na rin mismo na mapapadali na at maihahabol ang naturalization process nitong si Benny Boatwright in time para sa February 26 game kontra New Zealand o kaya sa napaka-importanting laban sa March 1 kontra Australia Boomers. Dahil hindi lamang ito magsisilbing gulpi de gulat para sa Australia Boomers, kundi isang added firepower din pagdating sa opensa, lalong-lalo na sa 3-point area ng Gilas Pilipinas.
Anong opinion mo sa tsansa ng Gilas Pilipinas sa paparating na February 26 game kontra New Zealand at March 1 game naman kontra Australia Boomers para sa February window ng FIBA qualifiers para sa FIBA World Cup sa 2027 na gaganapin sa Doha, Qatar? Sa pamamagitan ba ng ating palalakasin na lineup na magkakaroon na ng quadruple tower na sila QMB, AJ Edu, Kai Soto at Junmar Fajardo, kasama pa ang mga regular standouts natin sa Gilas Pilipinas, ay matatalo na natin ang New Zealand Tall Blacks at sa unang pagkakataon ang Australia Boomers dito mismo sa ating home court sa Pilipinas. At ang mga sinasabing itinatagong barahan ni Coach Tim Cone na si Juan Gomez Del Llano na magfa-facilitate ng triangle offense na sinasabing sadya talagang hindi ipinasok sa Final 12 nitong nakaraang November window para hindi may scout at maging panggulat ng Gilas Pilipinas kontra New Zealand Tall Blacks at Australia Boomers sa February. Malaki ba ang maitutulong nitong si Juan Gomez Del Llano, lalo na't point guard ang kanyang gagampanang role sa triangle offense ni Coach Tim Cone para sa Gilas Pilipinas? Habang si Benny Boatwright naman, sinasabing kung may hahabol pagiging naturalized player nito para sa Gilas Pilipinas, sinasabing isa sa mga nakatagong barahan ni Coach Tim Cone para sa February window at sa March 1 game kontra Australia Boomers. Sakali bang palitan niya mauna pansamantala si Justin Brownlee bilang naturalized player ng Gilas Pilipinas, ay maibibigay niya sa ating pambansang kupunan ang panalo sa undefeated na FIBA Asia at Oceania na Australia Boomers na sinasabing talagang pinaghahandaan ni Coach Tim Cone para sa March 1 game. Malaki bang may tutulong ng pagiging floor spacer nitong si Benny Boatwright at ng mataas niyang 3-point accuracy para maibigay ang panalo sa Gilas Pilipinas kontra sa powerhouse team na New Zealand Tall Blacks? At kung sakali, may hahabol kaya ng ating Kongreso at Senado ang kanyang naturalization process para maipasok na nga ito sa lineup ng ating Gilas Pilipinas kontra Australia Boomers sa March 1 dito mismo sa Pilipinas? Lahat ng mga yan, huwag mong kalimutan na mag-comment at mag-suggest din para malaman ang opinion mo.